Yan, magandang hapon po sa ating lahat. Okay, dami natin itlog ng pugo. Koleksyon natin to ng 2 araw. At may mga nakikita pa po ako mga itlog ng pugo natin, no? Ayun, no? Yun, yun. Mamaya na po yan. Dito muna tayo sa kabila. At pinupuno natin tong water source natin. Yan. Kasi hindi natin alam kung kailan mawawala ng kuryente, di ba? Okay. So dito po muna tayo sa mga naka-scratch pen natin. All in all goods, no? Hindi nag-uulan maghapon. Kaya natuyog po sila. Yan yung mga oriental sweaters po natin. Yan. 2, 4, 6, 8 po na selections natin yan. Tapos si golden wool sweater, tsaka si acid rose. And ang ating wild chicken. Yan. So high school pa ako nung huling-huli ako nakatikim nito. Nakatikim at saka nakakita in person talaga, no? At ngayon lang ulit na medyo matanda na tayo at saka lang ulit na nakahawak ng pure, no? Na labuyong manok or white chicken or red Changgel fowl na sinasabi, no? So in-inspect ko talaga kako ano ba yung mga pagkakaiba nito sa mga domesticated na manok, no? So marami po, marami. Mamaya ang gabi di-discuss po natin yan. So may mga pagkakaiba talaga sa physical structure tsaka sa ano, yung ugali yan. Mamaya di-discuss po natin yan isa-isa. So yan, nakapagpalit na tayo ng inuminan nila. Nakapagpakain na rin si mama. Alright, so nakakuha na tayo ng itlog sa mga yung iba ano doon, yun kalabog tuka ng mga insekto. Yan, ang dami pong gamu-gamu, no? So pag gabi po grabe pong gamu-gamu dito sa lugar namin, no? Kaya ginagawa namin ni mama, pinapatay namin yung ilaw, ang nakabukas yun lang, no? So mamaya ang gabi pag lumabas ulit yung mga gamo-gamo ay papatayin natin lahat ng ilaw. Kunin na natin tong egg money. Yan pa, oh. Akin na yan. Pera yan, pera. Para sa inyo rin yan. Oy, akin yan. Diba? So dito naka-apat tayo. Pero kanina nakakuha na tayo, no? Marami po tayong available, no? 2 pesos na isa ang ating itlog ng pugo. Minimum 50 pieces, no? Kapag marami na po ang ating production, mapababa natin konti ang presyo. Mapapababa natin yung presyo, and at the same time tataasan natin yung minimum na piraso ng itlog na makukuha po ninyo. Kasi mahirap po pag 20 piraso lang 30 pieces lang, mga ganyan, no? Pwede po kung pupunta po kayo dito sa bahay, sige, ita times 2 lang naman natin lahat ng kukunin ninyo. Ganun lang po yun, no? Kasi tayo na ilaw rin, parang madilim. And ito po ang ating mga hinihintay, sa totoo lang, ang ating mga future roosters. Yan, malapit na po to. Sila na po yung mga papisa natin. Lalaki na nila. Ayan, no? So, hinihintay lang po natin to mag-mature at para makapag-start na po tayong mag-breed, no? ng quail natin. Malapit na po to, malapit na. Kasi magiging kasinlaki na nila yung mga pinagmulan nila, eh. Yan, yung mga yan, no? Kasinlaki na nila halos, no? At nakakatuwa. Nakakatuwa po in a sense na nakapagpapisa pa tayo. Yun ang pinakamagandang nangyari sa buhay natin, no? Ayan, no? So dito nakakuha na tayo ng itlog. Ayun, meron. Ayun, no? Kunin na natin to. Kasi tendency po niyan yung mababasag, no? Sayang kasi yung itlog pag mababasag, no? Lagyan natin dyan. Doon tayo sa kabila, baka mayroon. Alright. So wala. Ay, ito. Meron. Ayan. Minsan dito may mga nangingitlog sa gilid-gilid. Yan, o.
nakadalawa tayo. Pero nakakuha na po ako ng marami. Hindi ko na lang binidyuhan kasi syempre, ayan, no, pinagsama na natin yung 2 days egg collection natin. Tapos meron pa tayo dito. 2 pesos each, minimum 50 pieces. Yan, no? Minimum 50 pieces po. Kaya pwede po kayong umorder sa akin ng 51 piraso. Yan. 53, 63, 74, 77, 108, 110 pieces, ganyan po. No? Ang minimum lang natin is 50 pieces. So, 51, 52, and so on. Pwede po kayo mag-order sa akin, no? Pwede po, okay? Pwede, no? And lalo na kapag tayo po ay magde-deliver, no? Pwede po, no? So, yan, marami tayong available. Mamaya pupunta siguro kami ni Mama sa DIY para bumili po ng maraming ganito, no? Sa plastic, wala na tayong problema kasi ito ang pinoproblema ko kasi 40 pieces lang kang kasya, no? Eh, nagkamali ako ng bili. So, punta tayo mamaya ng DIY, bibili po tayo ng tab na kasya po ang 50 pieces yan, no? Or, tiyaga muna tayo sa plastic. Di ba? Tiyaga muna tayo sa plastic para medyo bawas gastos tayo. Makabawas tayo ng gastusin, no? Well, anyway, secured naman na ang kanilang feeds. Ayan. Kakatuwa. Ngayon ko lang naranasan po na kumita talaga ng hindi naman malaki. Actually, mas malaki po yung kinita ko noon sa Rhode Island, no? Yung tipong, alam mo yun, no? Malaki kinita ko pero malaki rin yung pagod ko. Opo, no, nag Rhode Island ta, Heritage Breed, no? Wala tayong nakatulong talaga doon. Ayan, no? Abimax nila. Hindi pa natin nagagalaw. Ito yung pansabong, no? Okay, sa totoo lang po, araw-araw ang kita, no? Pados-dos isang pirasong itlog ng pugo, pero araw-araw siya, no? Kaya kung iipunin natin ang iipunin, lalo na kung pararamihin natin to at marami na tayong layers, mga breeders, nakakabenta na tayo ng mga fertile eggs, day old chick, RTL, RTB, ay swak po to, no? Pasok na pasok sa banga po to. Malaki na kikitain po natin, no? Malaki na pong kikitain natin. At yun, nakakatuwa, no? At hindi na ganun sa dati, no? Na ang hirap natin magpakain, no? 500 plus na manok. Okay? Doon ako wala kasi ako nakatulong po talaga. Sayang. Hindi pa naman kasi tayo kumikita ng regular noon. Sabi ko nga, unlike dito sa ating pugo, kahit maliliit, kumikita. Hindi katulad po sa manok, no? Yung heritage ko, di ba? 7 months, 6 months mo panghihintayin bago mangitlog. Tapos pag nangitlog, ang liliit. Kakainin pa nila yung itlog nila, di ba? Tapos binenta ko silang lahat, no? Kasi sabi ko, hindi pwedeng tumagal ng ganito to. Sapat na to, itong naparami ko. Ako nga, nagparami tayo para ibenta as RTL, RTB talaga, no? 1,000 pesos each. Ako kailangan i-out ko muna to. Kasi kung hindi, walang mangyayari. Mapapagod ako. And at the same time, yung resources natin talagang may isa-sacrifice natin, no? May isa-sacrifice natin. Pero nung naibenta po natin doon, tayo nakaluwag talaga. Nabayaran ko yung utang ko sa pinsang ko, nakasanla ATM ko dyan Si mama ko nabayaran ko 15 mil at 20 mil. No? Sa pinsang ko ganoon din, 20 mil din. Tapos sa feeds, 26,000 yata ang utang ko. Opo, 26,000. Sa loob ng 3 taon. No? Tapos, nabayaran ko lahat yun. Tapos, nagkaroon pa tayong savings. Nakapagpagawa pa tayo ng DIY hydroponic platform, no? Kabili tayo ng coco peat, seedlings, no? Naka-ready na lahat yun, yung pang tanim natin. And pugo. Ayan. Actually po, sakita na po ng mga heritage breed natin yung pugo, no? Kaya hindi natin pwedeng sabihin na baliwalain na kung hindi dahil sa mga manok natin na Rhode Island, wala po yung mga pugo natin. Opo, promise. Ang hirap ko po nun.
Ang hirap po talaga ng yung tipong walang income talaga, no? As in zero income talaga. Nung time na naibenta ko yung mga manok, kako, ito na yun, no? Siya na to, sabi ko. Pag to naubos at hindi ko na-spend ng tama, hindi ko anong tawag yan? Hindi ko na reinvest ng tama, patay ako nito, kako. Bakit? Wala na akong manok eh. As in, ubus yung Rhode Island Red ko po. Pinag-agawan talaga. Ang natira na lang yung mga ginagawa nating linyadang oriental hatch natin noon at saka oriental sweaters, no? Sabi ko, pag ito hindi ko na i-reinvest ng maayos, hindi magtutuloy ito, kako. Kaya nag-isip po ako, kako, hydroponic platform, kako. Magpapagawa ko yung matibay. Ayan nga, oh. Para lifetime na siya. Kaya yan, abang-abangan nyo rin po yan kasi magtatanim tayo ng lettuce, magbebenta rin po tayo ng lettuce, ayan, no? At hindi po muna sa ngayon kasi focus tayo sa pagpaparami ng ating mga quail, no? So ito yung naisip ko, kako, mag quail farming ako. Actually 4 years ago, 4 to 5 years ago, lahat ito pinag-iisipan ko na po. Sa totoo lang, lahat po to, heritage, yung Rhode Island Red farming, quail farming, rabbit farming, at saka yung game fowl, no? Yung mga panabong na manok. Sabi ko, either sa apat na yan, i-execute ko yan ako. At yun, namili ako, no? Rhode Island, tsaka game fowl, kasi parehas silang manok. Therefore, baka parehas na rin ang kakainin, sabi ko, no? At doon ako nag-start po, no? Doon ako nag-start. Okay? At nakakatuwa naman at naparami natin sila talaga. Tuwan-tuwa po ako noon. Promise, tuwan-tuwa po ako noon tuwing may lilitaw na Rhode Island Red sa papisa ko. Hindi ko ma-imagine yung tuwa ko kasi alam niyo yun, noon nahirap ako talagang inggapan ko yan, no? Hindi pa ako sinwerte. Hindi pa ako makakabili ng 15 pieces na Rhode Island sisiw, ha? Sisiw po yun. No, humingi pa nga ako ng discount doon sa kasamahan ko para at least makakuha tayo ng 15 pieces na sisiw. Pinalaki ko pa po yun. Pinalaki ko pa, promise. Okay? Pagkapalaki, ako, hindi ko muna ibebenta to. Pararamihin ko sila. No? Pinarami ko ng pinarami. Hanggang dumami ng dumami. Naging 500. More or less 500 lahat ko. Pwera pa yung sisiw. Yung mga sisiw ko siguro nasa 100 pa yun. No? So, tuwan-tuwa po ako noon kasi ang daming bumibili sa akin kahit hindi ako nagbebenta. Ang daming pumupunta po dito. No? Ang daming pumupunta. At nakakatuwa naman. At yun, no? Pagkabenta ko talagang cleaner ko lahat. No? Ngayon, clear tayo. Wala tayong utang kay mama. Wala tayong utang sa pinsang ko. Wala akong utang kay bossing natin sa Agribet. No? Yung boss natin na nagpapabreed ng game fowl sa atin. Sabi ko, 26, 27, 28,000, paano ko kayang babayaran ko? Kailangan ko magbenta ng manok, sabi ko noon. Pero hinold on ko muna kasi sobrang bait po niya ni Uncle. Kundi dahil po sa kanya, hindi ko mapaparami yung mga manok. Ang mangyayari po doon, breed, 50 o 60% benta. Breed, gano'n na naman benta. Breed benta mangyayari sa akin. Hindi ko mapaparami po talaga ng gano'n 600 heads. Sayang lang po talaga. No, nangihinayang tayo. Pero madali na lang yun. No? At least ngayon kumikita po tayo. No? Kumikita tayo paunti-unti. Naiipon. No? So sabi ko nga sa inyo, 11 days pa lang ng egg collection natin sa 100 ulo ng pugo. Bawi na natin yung feeds. No, bawi na natin yung feeds. Kaya, yun, nakakatuwa lang. Lahat ng iniitlog nila ngayon, tubo na natin ito. No? And soon, magpaparami tayo. Yan. Abang-abangan nyo po yan kasi darating ang point, no, na balde-balde na ng itlog ng pugo yung ating collection po dito. Yes po, no. Kaya nga naka-ready na yung mga crates natin na to. Saan na ba yun?
Yan, ito ang i-invest natin, yung crates na ganyan. Ito. Lagayan po natin ng itlog. Kasi ang kasya po dyan, 1,000 eggs, no? Per day, no? At darating po tayo sa point talaga na balde-balding itlog nang kukunin natin dito araw-araw, no? Ayan, no? Alright, no? So, yan, kapag marami na tayong production, that's the time na, malawak na po yung market natin. Sa totoo lang, nauubusan pa ako. Yes po, malawak po. Kaya nga magpaparami tayo eh. No, magpaparami tayo. Ito na lang hinihintay natin yung mga yan. Okay? Sila na lang po talagang hinihintay natin. Uy, may itlog. Kaya nakakatuwa po, no, na dumating na tayo sa point na ganito, no? Na, promise, hindi ko ma-imagine po talaga to. Hindi naman ako mayaman. Hindi naman sobra-sobra yung mga ipon ko na savings ng mga pogo at manok po to, na savings ko. Hindi po. Pero yung wala kang utang sa tao, wala kang utang sa feeds, meron kang grocery, may bigas ka, puno yung pagkain ng manok mo, no? Hindi pa nauubos, may kinikita ka na sa itlog ng pugo, no? Tapos parating naka-full tank yung sasakyan natin, nabibigyan pa natin si mama. Ang sarap ng feeling po, no? Ang sarap po ng feeling talaga. Kasi hindi na tayong ganun dati sa hirap na hirap. Pati sa electric bill po, wala tayong utang, no? At naka-advance pa ako kay mama, 2,500, no? Sabi ko, ma, ito, hawakan mo na. Kasi siya nagbabayad ng bill namin. Hawakan mo na yan, kako. At dadagdagan ko na lang kapag kulang. Ayan. Okay? Wala pa pong bill ng June. Na-advance na natin yung pambayad natin ng bill. Nakakatuwa po, nakakatuwa. Maiiyak nga ako ngayon eh. Oh. Sa totoo lang. No, yung tipong noon talagang 2 bill na po. Yung iniisip kong babayaran, no? Tapos puwapasok ka pa sa trabaho, no? Stress, magtuturo ka pa. Iniisip mo yung mga utang mo sa tao, sa pinsan ko, kay mama ko, sa feeds, kako. Yung tipong 2 bill na yung hindi ko nababayaran, may notice na ako. Yes po, no? As in, wala kasi tayong partner eh. Di ba? Wala tayong partner. Sana kung meron tayong partner na nakakatulong sa atin, ang sarap sana po, no? Yung mga ganyang bagay, nasira yung motor ng tubig, andyan siya. Wala kang pang electric bill, andyan yung partner mo, wala naman ganon, no? Kaya sabi ko, hindi pa pwedeng ganito. Tatanda ako nang wala akong source of income maliban sa pagiging employed ko. Hindi. Sabi ko, hindi na ako tatagal dito sa DepEd. 4 to 5 years out, full-time tayo dito sa ating livestock farming, period. Ganun lang po yun. Ganun na lang po mangyayari kasi wala naman na tayong pinapaaral na pamangkin, na anak. Wala naman na tayong binubuhay na asawa. Ano pang use? Di ba? Pagdating naman ng panahon sa mga anak din ni ading ko po to, kung gugustuhin pa nila tong lugar na to, no? Kung sakasakaling din na tayo magkakaanak, eh ganun po talaga. And, yun, no? Dumating sa point na ganun, tapos pati yung mga alaga ko, ay, umiiyak ako. Umiiyak po ako. Yung tipong kakabili ko ng isang kaban po na isang sakong ano nila, tawag nito, pagkain ko nila, tapos hindi tatagal ng 1 linggo mahigit. Naiiyak po ako noon kasi naaawa ko sa kanila. May maraming beses na dumating yung point po talaga na na pag-uwi ko ng hapon, tinititigan ko lang sila. Sabi ko, kunting tiis lang. May ayos ko rin lahat ka. Sabi ko sa kanila talaga yung kinakausap ko. Kawawa sila noon. Dumating pa tayo sa point na talagang kinakain po nila is sapal na lang na yun. No? Kako kailangan maitawid ko to. Pag to, 500 mahigit na. Bebenta na natin sila. No, bebenta na natin sila. Kaya yun na nangyari. No? At naging successful naman. Kaya kung ano man ang meron tayo dito ngayon, pugo,
DIY hydroponics natin at saka yung mga oriental sweaters natin sa kabila na nagtatribe na ng sarili nila sa kabila, eh dahil yan sa mga Rhode Island Red po natin, no? At almost all nasa mga farm na po sila ngayon. Maayos na yung pagkain nila, mayaman na yung may-ari sa kanila, no? Kaya thankful ako. Actually, yung iba nakikita ko pa rin ngayon. Yes po. Pag napupunta po ako sa Luok, sa resort, ando doon po sila. No, one time na nagpunta ako doon, sabi ko dalaw nga ako dito. May resort po kasing bago doon, parang villa siya na may mga swimming pool, ganyan. Doon po nilagay yung mga manok na binili sa akin, yung ibang mga manok na Rhode Island Red, no? Pinagawan sila ng lakaran sa buong paligid ng resort na naka-screen, yung parang ganyan, naka-screen sa buo, no? Kaya nakakaikot sila, hindi sila kawala, pero naiikot po nila yung resort, no? Naiikot nila yung resort, nakakatuwa po, no? Ang gaganda na nila ngayon talaga. Kasi yun, mayaman na yung may-ari sa kanila. Yun na lang yun ang iniisip ko. And business ito eh, di ba? Mahirap magkaroon ng attachment sa hayop. Noon, elementary po ako, ay naku, pag may kakatayin na manok po, iiyak ako niyan, ilang araw, 3 araw, 4 na araw. No? Namaway, kukunin si mamang itlog, iiyak ako niyan. Wala naman ang magawa kasi yun lang ng source ng pagkain namin. No? Tapos pag nagpapapisa ako noon, iniisip ko kakatayin lang din. No? Binibigyan ko pa sila ng mga pangalan noon. Pero ngayon, we are mature enough, no, to handle that emotion. And this is business, no? Business is business. Kung kailangan natin mag-select and mag-call, gagawin po natin for our own survival. Ayan, no? Pero wag po kayo mag-alala kasi marami akong future na project dito regarding sa quail breeds and species. Ayan, no? So kapag tayo ay pinalad na sa buhay, bibili po tayo ng mga different quail species dito para maparami rin po natin. Yan, button quail, jumbo coturnix, ano pa ba? Marami po yan, maraming uri. Kung ano yung available dito sa bansa at kaya natin bilhin, bibili natin. And that is for viewing purposes only, no? Para dito sa ating yard, pag sakasakaling someday ay binibisita na tong yard natin, no? Ay gagawin po natin yan. And yung watering system po nila dito, pag ito nag-click at may kinikita na tayo nitong this year, ipapaayos ko po itong tawag rito. Ipapaayos ko po itong nag-aaway watering system natin dyan sa yard. Wala na to mga to. Nag-aaway na sila. Wala na. Kailangan kulong na to. Ayan. Wala na, ikulong na natin yan. Mahirap na. Lalo papasok na po tayo. Kailangan na natin silang ikulong. Wala masisira po yung mga alaga natin pag nagkataon. Yan po, no? Yun yung isa sa plan po natin. Mag-collect tayo ng mga different breeds ng quail po dito sa atin. Abangan nyo po yan, no? At isa sa dream ko po dito, maliban sa kumita sa quail farming business natin, is magkaroon ng aviary na kung saan meron akong spot dito na may mga for viewing purposes only, no? Ayan, may mga for viewing purposes only tayo na mga ano. Halimbawa, dyan sa mga fly pen na yan, no? Andiyan dyan yung mga different breed natin ng mga quail, no? Ganun, no? And ito pa pala, ayan. Itong pinampagawa natin ng isang incubator natin at saka itong bagong incubator natin na ito, galing na rin po sa Rhode Island Red po natin yan. Kaya self-sustaining na to, no? Meron na silang finances, yung mga alaga natin, marami silang pagkain, araw-araw silang kumikita, araw-araw rin ang ating pag-iipon ng pera,
may incubator, self-sustaining na po to. The whole process ng magmula sa itlog, pagpapapisa, pag-aalaga ng day-old chick hanggang maging RTL, RTB sila, no? Makabenta tayo ng mga per head, no, ng pugo, no? At mga layers natin, ayan na po, may mga kulungan na, wala na tayong problema. Ang hinihintay na lang natin po para makapagparami, yung mga yun, no? Yung mga yun. So, sa 17, June 17 po, 1 month na nila, nag-i-start na po yan mga itlog. Kaya, by July, sigurado po makakapag-load na ako ng itlog. Itlog ng pugo sa ating incubator. Ayan, no? So, gagawin na nating 1:5. 1 rooster sa 5 hens para mabilis po tayo makapagparami para June, July, August, September. Bago mag-December, marami na tayo. No? Bago mag-December, marami na po tayong whale. Alright, so yun lang po. God bless po sa ating lahat. Peace!